Maraming salamat po sa pang-uunawa. Yun din yung ano, yun din po yung kailangan ni Kalingap Rab, sa inyo po na pag-unawa sa naging desisyon niya po. Naku, para lang yun din ano, medyo kung dati 'di ba, tulad nito once a month po yung once a month yung kami napapanood. Tama po, magkaiba ang post, magkaiba ang stop. Yun po ang ano ha, walang malulungkot. Wala pang malulungkot, ano lang 'to, nagpapahinga lang po sa issue, yun. Ako bro, kahit pa paano may idea din naman ako. Ano rin kasi yan, sa toxic din kasi yan, toxicity. Dahil sa mga fans, yun nga, panatiko, isa rin yun. Ano nararamdaman? And kung ano man yung naging desisyon, respetuhin natin. Yes, respetuhin Yun lang natin. naman talaga. At- Kasi para din naman ito isikabuti ng ano ng karamihan. Di ba sabi ni Kalinga Prab is ipopost? Oo. So, post muna. Pero di natin alam kung kailan o tagal. Po sa ating lahat, Kuya Earls. Habang pinapanood ko yung issue na umiikot ngayon, kitang-kita talaga kung gaano kabigat ang sitwasyon na kinasasangkutan ni Mikoy at Jomar. Paalala lang po mga idol, ang reaksyon na ito ay dinagdagan po natin ng kathang isip, para po mapaliwanag natin ng mabuti na dahil sa mga bashers na yan ay apektado si Mikoy at Jomar. Hindi ito yung tipong simpleng intriga lang na pwede mong i-scroll at kalimutan. Kasi ngayon idol, may isang tao talaga na sobra-sobra na ang ginagawa, paninira, pagbuo ng kwento, at pag-atake ng walang basehan, kaya hindi mo masisisi kung bakit galit na si Mikoy at Jomar. Hindi lang pangalan nila ang nadadamay, pati mismong mga serye na mahal ng mga supporters, ang Mike Chris at ang John Carl. At dito idol nagsimula ang malaking problema. Yung taong ito, ginagamit ang social media para gumawa ng maling narrative. Lahat ng issue, lalo na yung hindi totoo, ibinabato niya muna sa mga epic enter ng drama, sina Mikoy, sina Krista, si Jomar, si Carla, at syempre si Direk Rab. Hindi niya iniisip kung gaano kalaking epekto ang nagagawa niya. Hindi niya iniisip kung gaano karaming tao ang pwedeng ma-stress, ma-frustrate, o ma-pressure dahil sa gawa-gawa niyang kwento. Ang importante lang sa kanya ay yung views, yung engagement, yung atensyon na makukuha niya sa pagsira. Kaya ngayon idol, hindi mo talaga masisisi kung bakit sobrang triggered na si Mikoy at Jomar. Si Mikoy idol, alam nating tahimik yan, hindi pala away, hindi palabang tao. Pero ngayong nagpahayag siya ng saloobin, halata ang bigat. Lahat ng sinasabi niya, diretso, malinaw, walang paligoy-ligoy. Hindi siya naninisi, pero sinabi niya kung ano ang totoo. Nasasira ang Mike Chris hindi dahil sa kanila kundi dahil sa isang taong gumagawa ng ingay na walang kapalit na katotohanan. Hindi biro idol na tuwing may upload sila, may papasok na bagong issue. Tuwing may live sila, may magko-comment ng paninira. Tuwing may bagong scene, may magbabaliktad ng kwento. Sino ba naman ang hindi mapapagod? At si Jomar idol, ganun din. Tahimik din yan kung tutuusin, pero pag naabot mo ang limit ng pasensya niya, ibang Jomar ang makikita mo. May part na talagang nap-icon na siya kasi pati John Carl sinisira. Hindi lang si Carla nadadamay, pati pamilya, pati personal na pagkatao. Grabe kung magsalita yung taong yun, parang buhay ng tao ang laruan. Walang respeto, walang preno, walang konsensya. Kaya nung sinabi ni Jomar na nagagalit na siya, hindi ito scripted, hindi ito content, tunay, galing sa dibdib, dahil nasaktan na siya sa paulit-ulit na pag-atake. Ngayon idol, ang masakit dito, tuloy-tuloy ang epekto dahil nadamay pati si Direk Rab. Alam mo naman si Direk Rab idol, visionary, malinis ang intensyon, gusto lang magbigay ng magandang kwento at makatulong sa tao. Pero dahil sa walang tigil na paninira mula sa iisang tao, napilitan tuloy si Direk Rab na i-pause muna hindi lang ang Mike Chris, kundi pati John Carl. Ito yung part na pinakamalungkot pero pinakamatinong desisyon. Kasi paano ka makakapagpatuloy sa serye kung may tao doon sa kabilang side na ang trabaho niya ay sirain ang bawat galaw ninyo? Hindi magiging healthy para sa mga artista, para sa team, o para sa mental health ng bawat isa. Kaya idol, klaro, ang dahilan ng pag-pause ay hindi dahil nag-away, hindi dahil may tampuhan, hindi dahil may issue sa loob ng grupo. Ang totoong dahilan ay ang tao na naninira sa kanila. Pero ang tanong, bakit ganun siya? Ano ba ang gusto niya? Bakit sobra ang effort niya para lang palitawin ang mga maling kwento?
Ang daming tanong na pwedeng itanong, pero isang sagot lang ang lumalabas, may personal na galit o may personal na interes. Kasi hindi normal ang ganyang level ng paninira kung wala kang gustong patamaan o gusto mong pagtakpan. At dito idol papasok yung linya ni Mikoy at Jomar na maraming nag-react, saan ang resibo? Saan ang katibayan? Yun ang pinaka-strong line. Kasi diba idol, ito yung pinakamalaking problema ng mga naninira, wala silang hawak. Wala silang screenshot na nagpapatunay. Wala silang video na nagpapatunay. Wala silang witness na nagpapatunay. Nada. Zero. Malinis. Pero ang lakas kung magsalita, para bang nasa korte at sila ang judge, sila ang prosecutor, sila ang abogado, sila ang audience. Yun ang nakaka-trigger. Kung meron sila, edi ilabas nila. Pero dahil wala naman silang maipakita, ang ibig sabihin lang ay malinaw, gawa-gawa nila ang kwento. At ito yung pinakamasakit para sa Mike Chris supporters at John Carl supporters, kasi silang lahat, nag-i-invest ng oras, effort, pagmamahal, at loyalty, tapos bigla na lang masisira yung buong serye dahil sa isang taong ang hobby ay manira. Kaya idol, habang pinapanood ko yung nangyayari, ang unang pumasok sa isip ko ay, grabe, hindi lang sila nadadamay, buong fandom nadadamay. Pero eto idol ang good news sa gitna ng gulo, mababait at matatalino ang supporters. Hindi sila basta papasakay sa fake issues. Hindi sila naniniwala kung walang pruweba. Lalo silang kumakapit pag may kumakalat na kasinungalingan. Lalo silang sumusuporta pag may naninira. At yan ang dahilan kung bakit kahit nakapos ang serye, buhay na buhay pa rin ang fandom. Buhay na buhay ang Mike Chris. Buhay na buhay ang John Carl. At ang pinakamaganda idol, buhay na buhay pa rin ang respeto nila kay Direk Rab. Isang pangyayaring hindi inaasahan ng lahat, pero biglang sumabog kagabi sa live. At oo idol, sa segment na ito, mararamdaman natin kung gaano kalalim ang galit, sama ng loob, at pagod ng emosyon ni Mikoy at Jomar sa iisang tao, yung naninira ng walang tigil, walang pahinga, walang preno. At dito idol nakita natin ang kakaibang side ni Mikoy at Jomar, hindi yung kalmado, hindi yung pabirong boys lang, hindi yung sweet boys ng Mike Chris at John Carl. Ang nakita natin ay mga taong umabot na sa breaking point. Nag-umpisa ang lahat ng mabasa ni Jomar yung isa sa mga patutsyada nitong taong naninira, isang komento na hindi lang basta chismis, hindi lang simpleng pang-aasar, kundi tirang diretso sa puso ng dalawang tandem. Ang sakit kasi tinatamaan hindi lang sila, kundi pati mga babae nila, sina Krista at Carla. At alam naman ng lahat idol, pag babae na nila ang hinawakan, wala nang biro-biro. Kaya biglang nagbago ang mukha ni Jomar. Para bang may switch na inon. Sabi niya, malinaw, diretsong linya. Ano ba gusto mo? Bakit hindi ka matigil? Wala naman kaming ginagawang masama. Hindi ka pa ba nadadamay sa kabutihan namin? Bakit puro tirada ka? Tapos si Mikoy, hindi na nakapigil. Nagsalita ng diretso, matapang, walang takot, at walang paligoy. Pagod na ako sa negativity mo. Hindi mo kami kilala. Hindi mo alam ang sakripisyo namin. Hindi mo alam kung paano namin pinuprotektahan sina Krista at Carla. Pero ang lakas ng loob mong bumatikos. Para saan? Grabe idol. Hindi ito scripted. Hindi ito pa showbiz. Ito yung galit ng mga taong matagal nang nanahimik pero binabastos na ng paulit-ulit. At hindi doon natapos. Sabi pa ni Mikoy, may diin sa bawat syllable. Kung ayaw mo sa amin, huwag ka manood. Pero huwag mo sirain yung mga tao na wala namang ginagawang masama. Yung Mike Chris, nilalason mo. Yung John Carl, ginugulo mo. Para saan? Content, views, inggit, ano? Si Jomar, samalo pa ng mas matinding suntok sa salita. Direk Rab ang naapektuhan mo. Pati mga naniniwala sa amin. Dahil sa'yo napilitan si Direk mag-pause muna. Dahil sa'yo napuno ng kaba at lungkot ang mga supporters. Satisfied ka ba sa ganyan? Idol, ang bigat. Walang halong arte. Galit na may laman, may pinanggagalingan, may bigat ng puso. Dito pumasok yung pinakamatinding bahagi kung bakit napilitan talaga si Direk Rab na i-pause ang serye. Hindi dahil ayaw niya. Hindi dahil nawalan siya ng plano. Hindi dahil pagod sila. Kundi dahil ayaw niyang umaandar ang Mike Chris o John Carl habang may taong naninira ng walang preno. Ayaw ni Direk na magbukas ng bagong episode habang may toxins na nagpapaligaw sa viewers. Ayaw niyang magpatuloy habang nasasaktan ang mismong cast na nagbibigay ng puso sa serye.
Kaya tama yung sinabi ni Jomar. Hindi healthy na mag-shoot, mag-live, tapos pagbalik namin online puro paninira ang bungad. At si Mikoy ang sumara sa eksena ng segundong ito. Hindi namin alam kung kailan babalik ang serye. Hindi namin alam kung hanggang saan ang damage na ginagawa mo. Pero tandaan mo to, hindi mo kami mapipigil. Mas lalo kami titibay. Idol, saktong-sakto ang linya na yun, para bang ipinako sa isip ng lahat ng supporters. Kasi ramdam mo yung determination, yung fighting spirit, at yung pagmamalasakit sa Mike Chris at John Carl. At eto ang pinaka-importante, hindi sila galit dahil sa content. Hindi sila galit dahil sa views. Galit sila dahil nasasaktan na yung mga taong mahal nila. Galit sila dahil sinisira ang pinaghirapan ng buong team. Galit sila dahil may taong paulit-ulit humahatak pababa. At dahil dito idol, ramdam mo yung emosyon ng mga supporters, ang lungkot, ang panghihinayang, at ang pag-asang mabalik agad ang serye pagtahimik na ang environment. Pero kahit galit sila, kahit matindi ang salitang binitawan nila, ramdam mo yung pusong lumalaban hindi para sa sarili, kundi para sa buong community.